Hi guys, Admin Rich po ito. Ngayon po ay komentuhan po natin itong issue ng PhilHealth. Bawal ba ang ginawa ng Department of Finance para i-transfer itong 90 billion na funds ng PhilHealth? No, tingnan po natin kung ano nga ba ito. So, ito po ay patungkol dito sa legality of funds transfer and current PhilHealth funds. No? So, ayon po dito, ang paglipat ng mga sobra at hindi nagagamit na pondo ng PhilHealth ay legal ayon sa Republic Act number 11975. Sinigurado ni Finance Secretary Recto na hindi maapektuhan ang benepisyo ng mga miyembro at ang pondo ay makakatulong sa ekonomiya. In-explain po ni Secretary Recto, etong pagkolekta ng pamahalaan sa mga sobra, natutulog at hindi nagagamit na pera ng PhilHealth ay legal ayon sa Republic Act number 11975 o ang General Appropriation Act 2024. No? So ayon din po sa kay Secretary Recto na bukod sa utos ng Kongreso ay alinsunod din ang mga nakalap na legal opinion mula sa Governance Commission, Office of the Government Corporate Council at Commission on Audit. So kung titignan natin mga kaibigan, etong mga agency na to, eto yung mga ahensya na nag-audit, nagbubusisi. So sabi pa dito mga kababayan, dumaan ito sa pagrepaso ng Department of Finance para malaman kung makakatulong ba ang mga ito sa paglago ng ekonomiya. Base sa pag-aaral, hindi lamang ito legal, ito'y nakakatulong pa sa paglago ng ekonomiya at pagbibigay ng libu-libong trabaho. So mga kaibigan, komentuhan ko muna, no? Katulad ito ng isang pera mo sa bangko, no? Nag-ipon ka sa bangko ng pera. Magkano lang ba ang interest kapag nag-iipon ka ng pera sa bangko? Hindi ko sinabing mali mag-ipon ng pera sa bangko, ha? Pero mga kaibigan, sino ba ang mas wise? Sino ang mas matalino? Yung isang tao na ang kanyang 1 milyon ay inilagay sa bangko, natulog sa bangko ng 10 taon, tapos pagtingin niya, kaunti lang naman ang interes. Or yung isang tao na yung kanyang 1 milyon ay ininvest sa isang negosyo na lumago pa ang negosyo na ito at nagkaroon pa siya ng another na mga branches ng kanyang negosyo at nakabili pa siya ng mga property at nakabigay pa siya sa kanyang mga kamag-anak, natulungan pa niya yung mga less privileged people na humihingi ng tulong. In short mga kaibigan, yung 1 milyon niya hindi lang natulog sa bangko, kundi ito ay kanyang ininvest sa negosyo at ito ay lumago at nanganak ng marami pang mga negosyo at nakatulong sa maraming mga tao na nangangailangan. So sino ang mas matalino? Yung natulog ang kanyang 1 milyon o yung isang tao na inilagay ang kanyang 1 milyon sa negosyo? So ito po mga kaibigan ay isang napakagandang illustration dito po sa mga natutulog na funds ng PhilHealth na pinatutulog lang sa napakahabang panahon. Magpasalamat po tayo mga kaibigan at ngayon po sa panahon ng ating Pangulo Bongbong Marcos ay meron tayong isang kongreso na talagang binubusisi, tinitingnan ang lahat at talaga namang pinag-aaralang maigi kung ano ba yan, napakatagal na itong mga pondo na ito ay natulog lang. At tiningnan, binusisi pong mabuti kung pwede ba itong mai-transfer para mga kaibigan magamit naman para sa proyekto ng gobyerno. So ipagpatuloy po natin. Nilinaw din po ng Secretary Recto na hindi gagalawin ang contribution ng mga miyembro ng PhilHealth sapagkat ang pondo ay mula sa sobra at hindi nagamit na mga subsidiya ng pamahalaan. Ni isang kusing, walang kaltas sa mga benepisyong matatanggap ng mga miyembro ng PhilHealth. Wala naman pala eh. Ano bang reklamo ng mga didilis na to at ng ibang mga tao na pinupolitika lang talaga etong pagtatransfer ng pondo hindi naman pala maapektuhan kung ano ang benepisyo ng mga tao sa PhilHealth at kung ano yung kanilang mga contribution. Diba? So mga kaibigan, sabi pa dito, sa katunayan ang PhilHealth ay may sapat na pondo na umaabot ng mahigit 500 billion na labis-labis at kasyang-kasya sa mga bayarin mula
para sa multi-year claims at upang madagdagan ang benefit packages nito. Alam niyo ba mga kaibigan, sa totoo lang napakaganda na ngayon ng mga benepisyo ng PhilHealth. At eto, kalalabas lang mga kaibigan, yung nilabas po ng Kongreso na ayon din po sa direktiba ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, na mga kaibigan, maging libre na po ang mga doktor. No? Ang magbabayad po sa mga doctors ay ang PCSO na. No? Na, ayan ang nagiging problem natin mga kaibigan Kahit na pag tayo po ay nagpapagamot or nagpapa-opera sa mga public hospitals, di ba? Pero pagdating sa doktor, talagang merong doctor's fee, di ba? Hindi natin pwedeng ilibre yung doctor's fee kasi syempre professional fee nila yan So kung libre man yung mga facilities, kasi syempre public yan libre man yung facilities. At pagdating naman sa mga medicine, di ba? May mga kinakaltas din ng PhilHealth. At ang napakalaking bayarin po natin ay yung doctor's fee. Yan po ang nagiging problema talaga natin. Pero mga kaibigan, dito po sa panibago gagawin mga kaibigan, ayon po sa ating speaker ay magiging libre na po ang doctor's fee. So malaking kaaluanan po ito sa atin na mga mahihirap, 'di ba? Dahil marami po sa atin, hindi naman natin kayang magbayad ng doctor's fee kasi hindi lang po basta-basta ang doctor's fee, libo-libo po 'yan, 'di ba? Lalong-lalo na kapag yung nagpa-opera ka, no? So pangalawa po mga kaibigan, no, itong pondo na ito, no, funding for unprogrammed appropriations, UAV projects, no? Ang pondo para sa mga proyekto ng UA. Nilinaw din po ni Secretary Recto na ang pagkolekta ng sobra at hindi nagagamit ng mga pondo ng mga GOCC ay alinsunod sa batas upang pondohan ang mga proyektong makakatulong sa ekonomiya at magbibigay ng trabaho, no? So, eto po, in-explain po dito ni Secretary Recto na ang posisyon ng Department of Finance kung saan ito ay sumusunod lamang sa utos ng Kongreso ayon sa Republic Act 11975 o ang General Appropriations Act 2024 na kolektahin ang mga sobra, natutulog at hindi nagagamit ng mga pondo ng government-owned and controlled corporation. So nabanggit ko naman kanina na nung ginawa po yung batas tungkol sa national budget for this year, wala pa kayo sa gabinete kasi January kayo pumasok so Congress po yung gumawa ng batas. Nagulat na lang ako na ako magpapatupad nito. Yung batas na bagong pinasa ng Kongreso. Opo. So sir, ngayon ang pagtatalo kasi yung legality of course, opo, yung legality na ang sabi nung mga kontra dito sa pagtatransfer ng pondo ay number one, ang nasa Universal Healthcare Law po, ang utos ay gamitin lang po sa expansion ng benefits ng mga members, yung pondo ng PhilHealth, at pangalawa, pababain po yung contribution. Tama po yun. In fact, tayo ang sumulat noon nung ako nasa Kongreso, sa Senado. Taksi ka naman dyan. Kayo po ang author nito, sir Opo. That's correct. Okay. So, nung mga panahong yun, walang perang upang nakulang. Kaya natin ginawa yun. So, lumang batas yan, 2018. Ngayon may bagong batas, 2024, na inuutusan ng Kongreso ang DOF mag-issue ng circular tungkol nga sa bagay na to. Nasa ngayon naman, sobra-sobrang pera ang PhilHealth at hindi nila magastos. Di ba? 550 billion. By the end of this year, 550 billion ang pondo ng PhilHealth. Kahit na 2 o 3 taon, sapat yung pondong yan. Di ba? Yun ang sinasabi naman natin, no? At yun ang utos ng batas, kaya natin sinusundan. Yan, pinag-uusapan sa Kongreso ngayon yan. Pero gusto ko sabihin kung pamarapati ninyo, meron kasabihan sa health, sa medical professionals na first, do no harm. Okay. Katulad na banggit ko, yung benefit packages ng mga miyembro ng PhilHealth, dadagdagan sa taong ito mahigit 30%. Tapos yung mga manunubang sakit katulad ng breast cancer, binibigay ngayon na 100,000, gagawing 1.4 million. At marami pang iba. So dadagdagan yung benepisyo ng PhilHealth at kahit dagdagan to, malaki pa rin ang kikitain ng PhilHealth. At yung kinuha lang natin dito, hindi galing sa contribution ng member, ito galing sa subsidiyan ng gobyerno.
In fact, ang gobyerno next year magbibigay na naman ng 70 billion sa PhilHealth. Di ba? Okay, so sapat na sapat, dadagdagan ang benepisyo. Ngayon, kung hindi natin pondohan naman yung mga proyekto sa unprogram fund, katulad ng mga ibang infrastructure projects, at sabi ko nga, hindi lang naman INSA yan. Kung na-remit ng PhilHealth sa atin, Opo. ginamit natin pambayad sa mga health worker na pangakuan ng matagal na panahon ng pandemic, 27.5 billion sa 20 ang binigay ng PhilHealth. Opo. Sir, medyo nagiging choppy lang ho yung signal. Sir, you were explaining Yes. po, opo. Sir, di ba, tama ho ba, na-transfer, do sa 89.9 billion po na ni-impound po sa PhilHealth, na-transfer na po yung 20 billion pesos to follow pa po yung kasunod. So, yung sa 20 billion kanyo po, ginamit na pambayad po sa utang sa healthcare worker, sir? That's correct. Nahigit 5 million healthcare workers ang nakinabang dyan. At sa loob ng 2 taon, binayaran na rin ng national government na tayo at trabaho natin maghanap ng pondo para mabayaran ko, mahigit 120 billion na. Mahigit 10 million ang nakinabang na dyan. Opo. Diba? Oo. So sir, yung sa legality po, siguro iwan ho natin sa Supreme Court yun kasi po pinasasagot na ho kayo at saka yung liderato ng Congress. So doon na lang. Magandang tanong yan, Nimpa, 1 point lang ha. Bakit Opo. pinasasagot ng Supreme Court ang liderato ng Kongreso at ng Senado? Dahil Sila sila ang gumawa ng batas. nagtapad ng batas na sinusundan ko lang. Pangalawa, bago ko naman sinundan din yung batas na yan, nagkonsulta tayo sa maraming magagaling sa aming tanggapan sa DOF at kung tama ba at nararapat ba gawin natin ito. Opo. At base sa konsultasyon ko, tama naman at nararapat. Pangalawa, tinanong natin yung ODCC, ECC, COA, legal ba itong utos ng Kongreso? Sabi sa atin, legal. At ngayon, nasa Supreme Court na, tayo natin ang Supreme Court pumusga. So hindi po ito illegal, ito po ay legal mga kababayan, no? Na ayon sa batas para pondohan ang mga prioridad na proyekto ng gobyerno na makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya at pagbibigay ng mga maraming trabaho at mas mataas na kita para sa mga Pilipino. Ilan sa mga proyektong ito ay ang foreign assisted projects na kasalukuyang tumatakbo na gaya ng pangkalusugan, edukasyon, social development, agrikultura at mga infrastruktura. So mga kaibigan, ang sabi po ng Department of Finance na naghihintay lang sila ng desisyon ng Korte Suprema tungkol sa petisyon laban sa paglipat ng 90 billion na sobra na hindi nagamit ng pondo ng PhilHealth para sa mga proyektong mahalaga ng gobyerno. So ang Department of Finance ay sumusunod lamang sa utos ng Kongreso sa Republic Act No. 11975 o ang General Appropriations Act 2024 kung saan ito ay binigyang otoridad na gamitin ang mga natutulog na pera ng mga government-owned controlled corporations upang upang ipatupad ang mahalagang proyekto ng pamahalaan ng walang pinapataw na karagdagang buwis o utang. Mga kaibigan, bakit po mas maganda itong pag-transfer ng pondo, mga kaibigan, mula sa mga ahensya ng gobyerno na merong mga natutulog na budget or funds? Bakit po? Bakit nga ho ba? Sa dami ho ng agencies, bakit naman ho ang PhilHealth ang kinuna ng pondo ng national government para gamitin sa mga infrastructure projects? Well, magandang tanong yan. Una-una, katulad ng nabanggit ko, sa Senado, sa Kongreso, Opo. sila ang nagpasad ng batas. Sinusundan lang natin yung batas na kapaloob yan sa General Appropriations Act of 2024 na kung saan sinasabi nila, i-review namin yung mga GOCC at kung may mga natutulog na pera, hindi nagagamit at kung sapat naman yung pera ng GOCC, yung excess funds, hindi nagagamit, natutulog, gamitin sa ibang mga mahalagang proyekto ng gobyerno katulad ng, halimbawa, mga foreign assisted projects na meron tayong mga international commitment at mga mahalagang proyekto para lalo lumago ang ating ekonomiya. So hindi lang infra din yan, may mga nutrition program, Opo. may mga education program na dapat pondohan ng ating pamahalaan. Opo.
dun sa 2025 national budget, sir, kasi nga po ang basis po nung pag-impound po ng excess fund po ng PhilHealth para gamitin sa unprogrammed appropriations, pati pag-impound din po ng pondo, sir, no, ng iba pang GOCCs like PDIC, yung provision po dun sa 2025 national budget, would you ask the Congress po na magkaroon ulit ng ganyang provision dun po sa national budget for this year, for next year, sir? Palagay ko wala na yan dahil napag-aralan na rin natin yung GOCC. Wala na rin pagkukunan yung mga ibang GOCC. Bakit po? Dahil, Iba sir, lang sa dividendo lang. o dahil ho dun sa pinataasan yung kukunin na sa kanilang dividend, sir, naalala ko from 50%, 75% na yung required nilang i-remit. That is correct. Alam po ninyo, minsan ang trabaho ko bilang Secretary ng Finance at ang buong DOF Opo. ay tumulong para makahanap ng pondo sa gastos nila 15.8 billion a day. Ang nakokolekta natin sa isang araw, 11.8 billion a day. Ang inuutang natin, 4 billion a day. Okay? So, hindi ko gustong dagdagan yung inuutang. Hindi rin natin gustong dagdagan ang buwis. May mga natutulog na pera sa pamahalaan na binabayaran pa natin ng interest. Mas mabuti na kung hindi nagagamit yung iba dyan at natutulog lang, sayang naman, gamitin natin para makapagbigay tayo ng trabaho sa mga mamamayan, mataas natin ekonomiya, lalong lumago yung ekonomiya, hindi natin kailangan ng utang, kikita ang gobyerno, mababawasan pa natin yung utang natin at mababawasan ang kahirapan sa ating bansa. Sir, tama ho ba yung intindi ko na yung sobrang pondo ng PhilHealth, practically, kasama po yun sa mga inutang ng gobyerno. So, ibig sabihin, ipinagbabayad na natin yun ng interest. Correct. Tama po yun. So, might as So, well... kung meron silang 500 billion sa patong ito, Opo. kikita sila ng 60 plus interest ng 20 o 80 billion pa ang kikitain nila. Ang kinuha nating 89 o rinimit nila sa atin na pinasa ng board nila ay 89 billion at yung pera nila ngayon magiging roughly 550 billion bago matapos ang taon. Ang gastos nila sa isang taon, more or less, on the average, mga 160. So meron pa sila pang 3 taon. At taon-taon, kikita yan. Opo. Kasi sir, nagbabayad po kaming mga mga regular na direct Correct. contributors. Pero sir, kung Wala Opo. tayong kinuha sa mga binabayaran ninyo. Opo. Ito po yung galing sa subsidy. Yes, at sinasabi natin, dadagdagan ang benepisyo ninyo. Kung sobra-sobra po ang pondo, kasi nabanggit po ninyo na kahit kunin yung 89.9 billion, may matitira pa rin po na 546 billion sa PhilHealth by the end of the year. So bakit po next year, bibigyan pa ulit sila ng 74 billion? Kasi nasa batas din yun eh. Nasa batas yun. So, nakapalugay sa 2025 budget at sinabulo sa Kongreso, may assistance naman doon ng PhilHealth na 75. Pwedeng dagdagan ng Kongreso yan. Pwedeng bawasan ng Kongreso yan. Okay. So, may sinusundan hong formula dun, sir, kung magkano yung dapat na government subsidy. Correct. Tayo rin ang gumawa ng batas na yan. Opo. Na dinagdagan dati galing sa sigarilyo, Opo. alcohol, sweetened beverage, tapos dinagdagan ko PAGCOR at PCSO. Opo. Sir, ito po, kung sobra-sobra po ang pondo, bibigyan pa ulit ng 74 billion, kaya ho ba yung suggestion ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ibaba sa 3% po yung member contribution? Ngayon ho kasi inaamyendahan ho, hindi ho ba ng Kongreso ang Universal Healthcare Law from yung mandatory na 5% this year, ibababa po sa 4%, pero ang suggestion niya ho, ibaba na sa 3%. Kaya ho ba yun, Senator Secretary Recto? Pwede yun. Alam mo, yung subsidy ng gobyerno na kinuha ng gobyerno ulit, na hindi nagastos sa PhilHealth, parang pagbaba ng premium niyan sa gobyerno. Pero one time. Okay? So, ganoon din sa members. Pwedeng gawin din yan. Nasa batas din yan. Di ba? Pero siyempre, kung akong tatanungin mo, mas gusto ko dagdagan yung benepisyong ibibigay sa miyembro. Okay? Opo. Dahil alam naman natin, malaki pa rin yung out-of-pocket expense. Okay? Pero minsan gusto kong bagitin din hindi lang itong PhilHealth is one side of the health budget. Meron pang DOH budget yan. Ang DOH budget, 250 billion din yan. Okay? Trabaho ko, maghanap din ng pondo para i-fund yung budget ng DOH. Halimbawa, next, yung mga lung center,
kidney center, heart center. Lahat yan, taon-taon, dinadagdagan natin yung pondo niyan. Okay? Trabaho ko rin, hanapan yung lahat ng regional hospital, mahigit 78 billion yan. Ha? At yung mga health enhancement facilities ng pamalaan. Okay? Para Yes, sir. pagtulong sa mga lokal na pamalaan, sa mga hospital nila. Kulang-kulang 50 billion yan. Nakapaloob na rin yan doon sa 75. Opo. No? So, trabaho ko rin hanapan ng pondo yan. Sabi ko nga, 5.7 trillion yung budget. Ang ginagastos natin, 15.8 billion a day. Kinokolekta natin yan araw-araw. Kaya hindi dapat merong unused o natutulog na pera na hindi napapakinabangan sa dami ng pangangailangan ng 115 million Filipinos. Ayan. So sir, sa inyo po, instead na ibaba sa 3% o paano ho ba? Depende ho sa Kongreso kung anong gagawin nilang batas, kung ibababa sa 3% or 4%. Correct. I-respeto natin Implement nyo lang. yan. Kung Opo. anong gawin yung Kongreso, dalawang pwedeng gawin. Taasan ng benefit package Opo. o bawasan yung contribution. Ayun. Kung ako ang tatanungin, pwede yan, pwede bawasan. Pwede rin dagdagan yung benefit package. Pero gusto ko rin sabihin, kulang din ang ating mga public hospitals. Kaya yung mga mahihirap, kaya importante din yung infrastructure. Halimbawa, malayo yung public hospital doon sa mahihirap. Pag ginawa mo yung infrastructure, mapapalapit. Mapupuntahan niya yung mga provincial hospital, district hospital. Opo. So, honest, kaya lahat yan magkakasama pag iniisip natin yan. Diba? So, malayo yung hospital. O kahit sa DepEd, malayo yung eskwelahan. Opo. Kung masama yung kalsada, mahirapan yung mga bata pumasok sa kalsada sa eskwelahan. Pero Yes, hindi naman sa kalusugan din. Mga kaibigan, itong mga pondo na ito ay makakatulong po ito. Nang sa ganon ay hindi na po mahirapan mangalap ng pondo ang gobyerno at hindi na po natin kailangan na mangutang pa. Siyempre, may mga interest yan, di ba? So, meron naman tayong natutulog na pondo. Bakit hindi na lang natin maximize? Ba't hindi na lang natin gamitin? Para nang sa ganoon, hindi na tayo kailang mangutang. Tapos, magbabayad na naman tayo. Merong pang mga interest yan. Diba? Mabuti sana kung pinapautang sa atin yan. Pagkatapos, ibabalik natin ang walang interest. Kaso meron din Samantalang dito, hindi na natin kailangang magbayad ng interest dahil pera ito ng gobyerno. Diba? So, hindi po ito illegal. Kaya yung mga didilis po na kuda ng kuda na wala namang ambag sa gobyerno, mas mabuti pang ang gawin nyo ay matulog na lang kayo. Kesyo sa ginagawa nyo na kuda kayo ng guta, hindi kayo nagre-research kung tama ba ito, kung legal ba ito o illegal ba ito. Kasi ang sinasabi naman dito ni Secretary Recto ay inaantay nila ang pagbaba ng desisyon ng Korte Suprema. Nasa Korte Suprema pa rin ang talagang magiging desisyon kung itutuloy ba to, kung sige, illegal yan. Pag sinabi ng Korte Suprema, illegal yan. Hindi, wala nang gagawin. Hindi na yan ita-transfer. Diba? Pero pag sinabi ng Korte Suprema na sige ituloy nyo kasi legal yan, wala kayo magagawa mga didilis. Kasi unang-una, pinasa po ito sa Kongreso. At sa lower house po, dinala din ito sa upper house at inaprubahan. So ang nagpasa po dito, ang legislative department po natin, ang lower Congress at ang upper Congress. So ibig sabihin, sila po yung mga mambabatas kasi alam po nila kung ito po ay maganda, kung ito po ay legal, kung ito po ay dapat na isagawa. So wag na kayong magreklamo mga didilis, no? Pero ganyan naman talaga kayo, mga reklamador, pero wala naman kayong ambag sa gobyerno, kundi ang guluhin lang ng guluhin ang gobyerno natin. Diba? So kung ako sa inyo, kung wala kayong magawang matino sa buhay, punta kayo ng hardware, bili kayo ng lubid. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Peace!